natin na kakalawangin ang karayom at baka matitano ang mga biik. Bago ko kinakapon ang aking mga biik, dapat ito ay nasa magandang umaga guys. Ngayon ay magkakapon naman tayo ng ating mga biik. Ipapakita ko sa inyo ang paraan ko sa pagkakapon at kung ilang araw na sila simula ng ianak bago ko kapunin. Marami nang nag-aalaga ng baboy ang may alam kung paano ang pagkakapon. Pero itong ipapakita ko ay para sa mga baguhan at nagpaplano pa lang. Hindi naman ako expert guys. Ito ay base lang sa experience ko dito sa aking babuyan. Sa ilang taon din na pag-aalaga ko. Ang mga biik na pwede nang kapunin ay hinuhuli ko muna lahat at nilalagay sa isang lagayan. Pwedeng kunan ng biik o kulungan. Pero ang ginagamit ko muna ay tab dahil hindi pa tayo nagpapagawa ng kuna. Para sa mga biik, kailangan na sabay silang hulihin para hindi sila stress. Hindi na tayo huli ng huli tuwing magkakapon ng isang biik dahil may stress sila. Ang sugat ng biik na nakapuna ay baka lalong dumugo o malagyan ng lupa o dumi at may infeksyon. Ang gamit naman sa pagkakapon ng biik ay blade at quick heal. Kung mayroon kayong alcohol at cotton, mas maganda para masanitize ang syringe at ang iyong mga kamay. Pwede din naman kung walang alcohol at cotton ay mainit na tubig ang pang-sanitize sa karayom ng syringe. Kailangan din na laging bago ang syringe na ginagamit natin dahil disposable ito. Iniwasan natin na kakalawangin ang karayom at baka matitano ang mga biik. Bago ko kinakapon ang aking mga biik, dapat ito ay nasa 14 days na hanggang 20 days. Magtataka kayo guys kung bakit maaga pa o bata pa ang mga biik ay kinakapon ko na. Ito ay dahil sa malambot pa ang kanilang balat. Blade lang ang aking ginagamit sa pagkakapon. Kaya mas maganda na bata pa sila ay makapon na. Maliit lang din ang sugat na aking magagawa sa itlog nila dahil maliit pa ito. Hindi na natin kailangan pang tahiin ang sugat tulad sa mga ginagawang pagkakapon sa biik noong araw. Noong una guys ay hindi ko rin alam ang gagawin sa pagkakapon. Natatakot din akong sugatan ang biik at baka mamatay. Sayang naman. Naisip ko din na sa iba ko na lang ipapakapon ang mga biik. Pero nagkataon din na panahon dati ng ESF at hindi ako nagpapalapit ng ibang tao sa aking babuyan. Baka career ng ESF ang makalapit. Kaya pinag-aralan ko na lang ang pagkakapon. Kailangan din talaga na alam natin lahat ng gagawin kapag nag-aalaga tayo ng baboy. Kapag may sakit ang ating mga alagang baboy o tulad nito na magkakapon tayo. Nang sa ganon ay malilimitahan natin ang pagpasok ng ibang tao sa ating babuyan. Dahil sa panahon ngayon ay napakadelikado. Lalo na kung napasok na ng ESF ang inyong lugar. Isa sa pinaka-importante talaga na walang ibang tao makapasok sa inyong babuyan. Yan guys, natapos na natin kapunin ang lahat ng lalaking biik. Ang sugat ng mga biik na nakapon natin ay nilalagyan natin ng quick heal para mas mabilis silang gumaling. Hindi ma-infeksyon ang kanilang sugat. Ganyan lang kadali ang paraan ng pagkakapon natin dito sa ating mga biik. Yan yung isang biik na nakapon natin, no? Kahit kakakapon pa lang ay ang bilis tumakbo. Ganyan kapag bata pa lang ang biik ay kinakapon na. Hindi nila ramdam ang sugat. Sa susunod guys ay may kakapunin ulit tayo. Dito yung anak ng inahing baboy natin dito, si Gina. Yan, natutulog oh. Yung mga anak niya ay wala dyan. Dito yung mga anak niya oh. Yan. Bali 8 silang lahat. Ito ay 6 days pa lang. Kakapunin natin sila kapag 14 days na itong mga biik. Hindi pa natin alam kung ilan ang babae at lalaki dito. Tayo naman guys ay nagkakapon kahit lumampas ng 14 days hanggang 20 days. Kasi depende naman sa panahon. Hindi tayo nagkakapon kapag tag-ulan o umaambon. Dahil kapag tag-ulan at nasugatan ang mga biik, na-stress ang mga ito. Iniiwasan natin yung ma-stress ang ating mga biik. Mas maganda na magkapon tayo kapag mainit ang panahon. Kahit kapag nagturok tayo ng pamurga
at vitamins, kailangan din na maganda ang panahon. Hindi maulan. Kahit kapag nagwalay tayo, ganun din. Maganda din dapat ang panahon. Kaya yung 14 days ay pwedeng umabot ng hanggang 20 days. Wag lang lumampas dahil malaki na ang itlog nito. Kapag sinugatan natin ay malaki din ang sugat na magagawa natin para kumasya yung itlog na puputulin natin sa kanila. Yan o. Yan. Lalakas dumidi o. Hindi pa natin alam kung ilan ang babae at lalaki dito sa mga biik na to. Pero yan ang isusunod natin na kakapunin. Maganda din at mabibilog. Maalaga rin kasi ang nanay nito. Itong si Gina na to. Yun nga lang, ayaw niyang magpahawak ng kanyang mga biik. Kapag bagong panganak at hinawakan natin, awayin niya ang kanyang biik. Pero kapag ganyan na ilang araw na, pwede na nating hawakan. Kaya nga, kapag nagpuputol tayo ng ipin itong mga biik na to, dapat nasa 3 days na para kilala na ng inahin niya yung kanyang mga biik. Pero kapag yung araw din na yun, kung kailan sila pinanganak, saka mo puputulan ng ipin, ay magagalit ang inahin. Aawayin niya ang kanyang biik, kakagatin niya. Ganyan ang ugali ng ating mga baboy. Pero yung iba naman ay mabait na talaga. Ito lang. Tapos yung isa si Pia. Ito na ang ating mga biik guys oh. Kahapon lang natin yan kinapon. Pero malalakas na sila at maliliksi. Marunong na rin kumain ng kangkong. Oh, ang tatakaw na kumain ng kangkong. Kapag nagpapakain tayo sa kanilang inahin, ay sumasalo na rin sa pagkain ng kangkong itong mga biik na to. Matatakaw kaya malulusog itong mga biik na to. Yan, ganyan lang tayo mag-alaga ng ating mga biik. Sa una lang talaga tayo mahihirapan guys. Kaya kailangan sa una pa lang ay pag-aralan na natin kung paano tayo mag-alaga ng ating mga biik. Dahil kapag nalaman na natin ito, ay paulit-ulit na lang rin ang ating gagawin. Hindi na tayo aasa pa sa iba dahil alam na natin kung paano natin gagamutin ang ating mga alaga. Kung kukuha man tayo ng tauhan natin na magiging katuwang sa ating pinaplano na babuyan, ay alam na natin ang ating gagawin. Kung may malimutan ng ating tauhan sa programa natin para sa ating mga alaga, pwede nating sabihan. Kaya importante talaga na lahat ay alam natin. Lalo pa at ang plano natin ay magparami pa ng alagang baboy. Yan guys ang paraan ko dito sa aking babuyan, sa pagkakapon dito sa aking mga biik. Base lang yan sa experience ko dito sa aking mga alaga at pinapakita ko naman sa inyo ng aktual. O paano guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga baguhan at nagpaplano pa lang din na gustong mag-alaga ng ganitong baboy, native na baboy o organic na pag-aalaga, sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat guys sa panonood. Happy farming. Bye bye.